Eto na po, tatlong komite ang mag-iimbestiga diyan sa Kongreso sa kanilang pagbabalik after nitong Christmas season at pagpasok nitong ating bagong taon. Kailan ba ang balik nila? January 12 or 13. Ang komiting ito ay mag-iimbestiga tungkol sa mga fake news at paninira ng mga vloggers sa reputasyon ng mga politiko, especially sa Kongreso. Hindi na po mapalampas ni Congressman Ace Barbers ang patuloy na paninira at lalo pang lumalala. Sisilipin na ng Kongreso kung anong batas ang nalulusutan nitong mga vloggers na fake news at ano ang pwedeng magawa nilang batas kung kinakailangan. Ang mga komiting ito ay ang Committee on Public Information, Public Order, kasama ang Committee on Technology. So ipapatawag din dito ang Department of Information and Communication Technology at iimbitahan ang mga vloggers identified na nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Congressman Barbers, identify nila yung mga vloggers o yung tinatawag na narco vloggers or pogo vloggers. Bakit nila tinawag na ganon? Ang duda at pagdududa ng mga kongresista ay may pondo, kumikita, may nagpipinans sa mga vloggers na naninira ng personal sa mga kongresista at sa ating gobyerno. Kaya tinawag nilang narco at pogo vloggers. Kasi yung narco politics, narco vloggers, yan po yung maaaring kumikita at ginagastusan ng mga sindikato. Okay? So, ang sinasabi ni Congressman Barbers, panahon na para alamin ano ang mga batas na may problema nga at ano ang mga pananagutan. Naniniwala si Congressman Barbers na katulad din ng madalas ko sinasabi na lahat ay merong accountability. Ang kalayaan sa pamamahayag ay may limitasyon. Hindi pwedeng lahat ng kailang sinasabi, ang dahilan lang, karapatan ko ito. Meron tayong kalayaan sa pamamahayag. Nakakalimutan ng mga vloggers na may limitasyon ang pamamahayag kasi hindi naman sila lehitimong media. Yung gumagawa ng mga fake news, ito'y walang background sa trabaho ng media. Kaya sila yung basta makapag-content, makapag-vlog, pero karamihan fake news at nakakasira sa reputasyon ng mga individual na kanilang sinisira. At ang pagdududa nga, ito mabigat. May nagbabayad sa kanila. May narco at saka po pogos vlogger nga daw. Parang protektado sila. Nako, ay mabigat ito. So, ang tatlong komite ay magtatrabaho matapos yung formal na resolution in aid of legislation investigation na ipinail ng mga congressman before ang Christmas break. So, ibig sabihin, meron ng formal na nakapile. At ang mga committee maobligang magpatawag. Hindi pa binabanggit ni Congressman Barbers ng Surigao na overall chairman ng Quadcom. Okay? Kung sino-sino itong mga vloggers na ito. Pero identify nila dahil may mga video na pala sila kung ano yung mga topic nitong mga vloggers na ito. Na ang akin pong sa pantaha ay mga anti-Marcos o pro-Duterte. Kasi sila naman talaga ang bumabati ko sa Kongreso, sa mga congressman na may kahalong mga fake news para lang sirain ang Kongreso, kahit fake news para lang makakuha ng views, content na paninira lang at hindi nila inisip na meron silang pananagutan under the law. Ayan na. So, in aid of legislation, legal na legal ito. Hindi ito harassment. Sinabi ni Congressman Barbers na napapanahon na nang gawin nila ito. Dahil palalaan niya ng palala ang sitwasyon. Kung naging malala nitong mga nakaraang taon, lalo na itong 2024, nakakalilipas lang, ay mas titindihan niya ito ngayon 2025. Kaya dapat may prevention. Dapat meron na hong warning. Ang sinasabi ng Kongreso at ni Congressman Barbers, kung wala kang ginagawang fake news o wala kang problema, hindi ka mamumblema.
Pero kung talagang malinaw na meron kayong maling ginagawa, na hindi naman nyo pwedeng i-deny kasi may record na, nakopya na yung inyong mga video at mga topic, iyon ho magiging ebidensya. Ipapatawag kayo. Ipapatawag. Ayaw ko ng pangalanan. Ayaw ko rin pangunahan ang Kongreso. Pag ginawa nila ito, makikita na lang natin kung sinong ipapatawag. Pero galing nga po sa mga Duterte vloggers, Duterte supporters. Ayun. Aha. At kaya hindi makakapag-deny at hindi makakaiwas ang mga ito kasi ang Facebook at YouTube ay kasama sa iimbitahan nila para bigyan nila ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanilang panig. Lahat ng social media platform na ginagamit ng mga fake news ng tinuturing na narco at pogos vlogger ay ipapatawag ng Kongreso. Ayan na. Hindi po masama yan. Para sa akin, okay lang yan. Kasi kung wala ka namang ginagawa, hindi ka guilty, hindi ka mangangamba rito. Kung wala kang ginagawa, imbestigahan ka, tanungin ka, sabihin mo ang totoo. Pero yung magsinungaling kayo na wala kayong ginagawa, hindi kayo makakalusot kasi naka-record na. May video, may audio, at identify yung mga vlogger. Kahit di ba may mga vloggers na hindi nagpapakilala? Minsan ay gumagamit ng cartoon at kung anumang fake na picture. Nako, identify rin yan. Kasi ipapairal dyan ang SIM card registration at ang mga private company na naghahawak nito ay makikipag-coordinate sa mga autoridad. Okay, ano sa palagay nyo? Ulitin ko Committee on Public Information, Committee on Public Order, or Committee on Technology. Information Technology. Yan po yung maaaring magsagawa. Actually, na-i-repair na before mag-recess. Before mag-Christmas break, na-i-repair na ang resolution na mag-iimbestiga in aid of legislation. So, palagay ko napapanahon na ito para matigil na ang fake news, matigil na ang paninira para sa kanilang interest lang na may pinoproteksyonan silang politiko, may pinoproteksyonan silang pinanser nila, or content na for views only. Walang malasakit sa tao, walang malasakit sa gobyerno, at walang malasakit sa pamahalaan. Isa sa tinutukoy dyan ni Congressman Barbers, yung mga vloggers na ang dating pro-China. Ayaw manindigan ng pabor sa Pilipino sa pinaglalaban sa West Philippine Sea. Ay hindi ho naalalayo. Mga Duterte vlogger din yun. Sila rin yun. Bumabatikos pa nga sa gobyerno, lalo na ho dito sa modernization program ng militar. Pagbili ng missile kung ano. At pati na ho yung paninindigan ng Pangulo Marcos sa West Philippine Sea, binabatikos pa rin nila. Kaya inuulit ko, hindi kayo makakapagtago. Identify na ng Kongreso sino yung mga political blogger, political analyst daw, eksperto kuno sa foreign policy, kuno yung mga ganon. Kahit pa mga professor kayo, kahit na sino kayo, meron hong pananagutan. Ano ang inyong masasabi dyan? Pabor ba kayo dito sa gagawin ito ng Kongreso? Palagay ko, kailangan na. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like and share at subscribe.